Hello, good morning once again mga lalabs, mga vice. Pag-uusapan natin itong hearing kahapon sa impeachment ni VP Sara sa Senado na kung ah, pinag-uusapan tuloy na VP Sara pumaldo sa ah, ng 500 million or half billion pesos na ang kanyang na-incash ng opisina ni Vice President Sara daw sa Show Boulevard. So ayon dito, inihayag ni retired Land Bank official Violeta Constantino na umabot sa 500 million o kalahating bilyong piso ang kabuang halaga ng mga checking na inkas ng Office of the Vice President sa Show Boulevard. Pahayag ni Constantino na ginawa sa pagdinig sa Senado kung saan tinalakay ang mga transaksyon at paggamit ng pondo ng OVP sa kanyang testimonya. Ito yung confidential and intelligence and confidential funds ni VP Sara. Since hanggang ito nung bago silang upo ni Bongbong Marcos noong 2022, di ba? So walang pondo according to Vice President Sara ang OVP nung that time, nung panahon ni Lini kasi nga limited din yung resources na binigay yata ni Presidente Duterte kay Lini. Wala naman din kasing project si Lini. So, nung si VP Sara ay tinalaga ni or inupo ni Bongbong Marcos diyan sa DepEd na dapat siya yung nasa Department of National Defense kasi yun ang napag-usapan nila nung before si VP Sara at si Bongbong Marcos ay nagiging tandem noong 2022 presidential and vice presidential election. Pero hindi yun binigay ni Marcos Jr. Tinraidor na dia by that time si VP Sara. So nilagay sa DepEd. So napag-alaman ni VP Sara na ang DepEd ay talamak ang mga recruitments ng mga makakaliwang grupong komunistang terorista. So yung pondo ng Vice President na yan ay nagmula din yan sa Office of the President. Siya, ang opisina ni Bongbong Marcos ang may utos na bigyan, punduhan ang Office of the Vice President. So, that time, kaya nalaman, nang dahil dyan sa confidential and intelligence funds na yan ni VP Sara, napag-alaman ni VP Sara, na mayroong 16 na mga public schools dyan sa Metro Manila yan ha, ay napasok. Contaminated po sila ng mga makakaliwang grupo mula mula elementary, high school. Hindi lang college, mga colleges na schools dyan sa Pilipinas. Kaya ng Santo Tomas, ng tawag niya, UP, yung talagang ano na nila yon, parang napasok na nila at teritoryo na ng UP, yung tawag, isa pa dyan, Ateneo, De La Salle, marami silang mga eskwelahan dyan na, sa mga colleges na na-recruit at mayroon pa nga sila sa ibang bansa, di ba? So yung mga pilampa nagkandamatay doon sa ano ba yung Oriental Mindoro. O ngayon napag-alaman ni VP Sara na mayroon pala. Kaya pumalag itong mga makakaliwang grupo. So ngayon yung transaction na yun 500 million. Pero nothing suspicious daw yun mga lalabs, mga bayot. According din dito sa dating bank manager na to. Kasi sabi niya kahapon is nothing suspicious kasi tinanong siya doon eh. Inano pa nga siya ni Bam Aquino doon. Tinwist pa yung mga questions, hindi yun ang totoong sagot. Hindi din siya nagpatinag ito. So, nothing suspicious in these transactions. Land Bank official Violeta Constantino sinabing normal at walang kahina-hinala sa naging withdrawal ng OVP. So, paano magkaroon ng kahina-hinala? Hindi lang naman ito yung malaking pirang na-withdraw sa mga bangko eh. Yung mga malitagang na yon na mga millions, sobra pa nga doon eh. Billions of pesos. Saan nang galing yun? Sa mga bangko din yun. At hindi ka talaga maghihinala kung yung mismong may utos ay Office of the President.
Kasi siya man ang nagbigay ng ano dyan, pahintulot na bigyan ng pondo ang Office of the Vice President. So nagbigay ng mahalagang paglilinaw si retired Land Bank official at prosecution witness na si Violeta Constantino sa pagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos niyang amining wala siyang nakitang illegal. So panalo na naman si VP Sara dito. Kaya ngayon dahil hindi sila nakakuha dito ng malaking information against Vice President Sara Duterte. So ngayong araw na to, inaprubahan ni Bongbong Marcos na buksan ang tax record ni Vice President Sara at ang kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Nagagamiting ebidensya sa impeachment ni VP Sara na ipalabas siguro nila ni Bongbong Marcos na tax evader ito. Sila. Which is si Bongbong Marcos na nag-aproba number 1 tax evader, ang putang ina hindi lang dito sa Pilipinas may kaso pati sa Amerika. So ngayon, so walang nakitang illegal sa ilang cash withdrawal transactions ng Office of the Vice President. So kahit pa sabihin ni retired Violeta Constantino na to na bank of secretary o manager na mayroong 500 million na in cash, which is 3 bisis daw ito kinuha. So sa pagdinig, tinanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si Constantino kung ang pagiging unusual ay isang transaksyon ay automatikong nangangahulugan na ito ay illegal. Sumagot ang testigo na wala pong illegal. Si ano naman ngayon, panalo na naman si VP Sara. Walang illegal. Ay, sorry. Walang illegal sa pagpapa-encash ni Vice President Sara Duterte sa 500 million pesos. 500 million pesos nga lang yan eh. Confidential and intelligence funds pa lang yun ni VP Sara. Samantalang kay Bongbong Marcos magkano? 4.5 billion pesos yearly ang kanyang confidentials and intelligence funds, pero hindi matukoy-tukoy kung saan nanggaling o anong mga nangyayari ngayon na mga kaguluhan sa Pilipinas. Wala. Yung mga patayan ngayon, yung mga droga na labas-masok na nagpipiesta sa mga airport, seaports at kung saan-saan pa nilalagay. Hindi matukoy. Saan yung mga dyan? Yung mga mastermind, wala. Andyan sa Malacanang yung mastermind when it comes to cocaine and heroin Panay, may rocket launcher. So, panalo na naman po si Vice President Sara Duterte kahapon sa impeachment trial dahil wala na naman silang napatunayan doon ang prosecution na si VP Sara ay naglustay ng pera. Yan. So, wala pong suspicious doon. Ay, naku po, patay tayo dyan. Ay, naku po. So, yung withdrawals daw ay sinagawa sa pamamagitan ng regular na banking procedures. O yun. Regular banking procedures. So, wala talagang suspicious dyan mga lalabs, mga bayans. Habang ang usapin kung naayon sa paggamit ng mga pondong ito sa batas ay nananatiling bahagi ng paglilitis at pagpapasaya or pagpapasya sa impeachment court. So patuloy hindi na nga to masyado hindi na kino-cross examination pa nga ito kahapon ni Attorney Puwa ng defense ni VP Sara side. Kasi alam nila panalo sila. So wala, nothing suspicious. Again, congratulations Vice President Sara Duterte, panalo ka na naman.